pwede ko po bang makuha ang inyong pangalan? Andy po, Andy. Hindi ma po. Okay. Ilang taon na po kayo? 29 po. May trabaho po ngayon? Meron po. Pwede ko po bang malaman kung ano yung trabaho nyo? Isa po akong production worker. Saan nyo po nakita yung MSB? Bali, dumaan po siya sa wall ko sa dahil sa mga sinasabi ni Franklin niya, na-curious po ko, kaya po ako nag-enroll sa kanya kasi sino naman po siguro kapag may nakita kayong ganyan na nakikita ka ng naman, Opo. tapos sobrang naman. Siyempre, mag-curious ka, subukan ko Opo. kaya. Kailan po kayo nag-enroll, sir? Bali, June po ata last. Hindi ko lang matandaan po yung pesta, pero Okay. po yan. Okay, so kayo po ay isang factory worker. Alam nyo po ba yung industry ng freelancing bago kayo pumasok sa MSB? Wala po talaga. Kasi, yung sinasabi kasi ni Samson niya, may binanggit na rin siya na kahit sola daw, kaya eh. Hindi na kaya nga ng iba, kasi ikaw hindi. Diba? Opo. Yun ang sinasabi. Tapos isa rin sa nagpalakas na loob ko para sumali, yung vlog ni yung mga content ni Chad. Kasi, Ni Tigi-Digi po. may tigidigi. Oh. Kasi yun yung inaano niya, kinocontent niya yung daw niya yung Journey. tawag dito. Yung journey niya sa industry. Opo. Yun pala, yung bago, yung kailan lang parang yung unang nag-post si Franklin niya, parang napansin, parang may naintindihan ako yung sinabi niya na parang yung content ata ni CBDB parang net up nila para parang ganun, parang naka-scripted lahat. Parang sa tingin nyo po yung journey niya ay parang scripted. Parang ganun po yung nangyayari. Okay, sige po. Nakita ko kasi sa mga vlog niya na meron talaga siyang may kumita talaga siya, kakuha siya ng kayan. Kaya dun parang lumakas ang loob ko, sige, i-release ko na lang ito. Mag-enroll ako. Tapos yung pinag-enroll ko pa hiniram ko pa. Okay. Grabe na. Hiniram nyo pa po. Oo po. Para lang makapag-enroll kasi kahit sino naman siguro susubok eh. Kasi Opo. sa paraan nila ng pagmamarket ng MSP, parang sobrang gagaling nila. Opo. May mga interview pa siya sa mga sikat na pinapakita niya. Okay. Yung napakita niya kasi doon sa mga vlogs niya na yung mga interview niya, yung mga report. Hindi ko lang matandaan kung yung reporter na yun, pero babae yun. Pero kilala siyang Okay, yung sexy na maganda. After nyo pong makita yung mga video ni Carl at ni Franklin Miano, saang website po kayo nag-enroll? tinuro ko kasi niya yung yung 1 hour tutorial niya dun sa YouTube. Kaya Okay. yun, pinanood. Tapos may link doon. Parang may link doon. Tapos doon, in-message ko yun. Tapos, in-message na rin ako ng MSPS para po sa bayan. Para po Okay. sa payment. Nung nagbayad kayo ng 7,000, ano po yung expectations nyo? Siyempre po, kikita. Kasi, nag-invest ka eh. Parang, Opo. nung bayad ako ng 7K, siyempre, yung iniisip ko, mula na ito, mababago na buhay ko. Mula na ito, kaya sinunod ko yung mga sinabi niya. Una, sinabi niya na kahit yung cellphone, kaya daw. Sinubukan ko yung cellphone. Imposible talaga. Okay. So, ginawa ko, sabi niya kasi, mas advantage kapag may laptop ka. So, yung ginawa ko, wala kasi akong laptop eh, hindi ako tech na klase ng tao. Okay. Kaya, hindi ako lumaki sa mga kaibigan, yung mga computer. Ganun. Tapos yung ginawa ko, nag-loan ako sa SSS Nag-loan po kayo sa SSS. para lang makabili ng laptop. Sir, sorry to interrupt you. Okay lang po ba na pakita nyo sa amin yung mga resibo nito para mapakita natin sa taong bayan? Hindi po na alin po. Yung laptop nyo po. Sige po. Sisend ko po sa inyo. Oo. Tapos kahit picturean nyo rin yung laptop, sir, para alam lang. Sige po. Okay lang po sa akin. Okay. Kasi para na din po ito sa mga taong siguro, gaya ko dati na parang
parang hindi masyadong malawak yung pag-iisip. Kaya papasalamat nga ako sa mga content mo eh, saka sa mga professionals lalo na na i-cite sa din na nagdi-debunk sa kay Franklin Miano kasi sa inyo ko kasi ako naliwanagan eh. Parang ganito pala, kaya pala kahit anong hirap ko kahit minsan uma-absent ako sa trabaho kasi nag-a-apply ako Naku. hanggang madaling araw. Okay, Pero sir. wala pa rin akong Okay, okay, sige po. Maraming salamat po dun sa information na yun. Sir, tanungin ko lang po kayo, so pinanood niyo yung mga tinuro niya? pinanood ko po talaga. Lahat Pinanood yun? ko lahat. Oo. Naka 100% po kayo doon sa kanyang lessons? Ay, yung lessons ko, napanood ko lahat 100%. Kasi Okay, yung 100%. mga instructions niya, medyo mahirap kasi yung iba eh. Lalo na yung gagamit ka ng hindi naman sa'yo. Nung hindi naman sa'yo. Okay. So, gumawa ka po ba ng resume? Oo, gumawa ko ako ng resume, ng portfolio. Okay. Inaral ko kahit sobrang hirap, sobrang hirap. Nahihirapan akong gumamit ng computer. Inaral ko yung mag-BS. Yung na napili ko eh. Okay. Ano po yung niche uli niya na pinapili, sir? Video editing ko. Pero hindi kayo marunong mag-video edit. Nung una po talaga, hindi talaga at wala talaga akong kaalam-alam. Hmm. Pero yung skill din kasi, hindi mo kasi matututunan sa MSD. Wala talaga. Sa YouTube mo talaga lahat mahahanap. May course doon ng video editing. Pero hindi talaga sa parang basic lang yung tinuturo. Sa YouTube mo talaga makukuha lahat. Hindi Okay. talaga sa MSD. Kaya yung pagkakaintindi ko, yung binibenta ni Franklin, yung idea lang na about ng freelancing sa outsourcing para sa akin, parang sobra naman ata, napasobra ata yung bayad ko. Ganun. Sir, sinabi nyo na kumukuha kayo ng portfolio. Ano po ibig sabihin nun? Yun kasi yung tinuturo niya eh, yung mag-hire ka ng, kunyari, editor yung mismo, editing, mag-hire ka ng editor, tapos gagamitin mo yung portfolio niya pang-apply dun sa sa client. Kung nakukuha ko po ng tama yung sinasabi nyo, mag-hire ka ng editor, tapos kukunin mo yung portfolio niya, ilalagay mo sa portfolio mo. Tama po ba? Gagawa ka ng sarili mong portfolio, pero yung mga gawa niya, yung ilalagay mo dun sa portfolio, yung portfolio mo. Hindi ba illegal po yun? Hindi, wala akong idea po kasi doon. Wala po talaga. Hindi, pero sa tingin nyo, tama po ba yun o mali yun? Mali po yun. Para kasi niloloko ko yung editor eh. Oo nga, tama po. Sige po. Alam nyo po ba yung refund policy? Oo, alam ko po yung refund policy. Okay, sa pagkakaalam nyo po, pwede nyo po bang sabihin sa amin ngayon kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa refund policy? Bale, yung refund policy po is 30 days lang. May kailangan mo ng 200 data, 200 application, tapos 20 interviews, ipapakita sa kanila. Kaso yung 200 na interview, 200 na application, saka 20 na interview, sobrang imposible po nun kasi sa loob lang ng 30 days, gagawa ka pa ng portfolio, mag-aaralan mo pa yung source. Tapos maghahanap ka pa ng sinong editor na pwede kang kukuha ng mga samples niya tapos ilalagay mo. Siguro yung pag-a-apply ng 200, siguro kung aaraw-arawin mo sa loob ng siguro 30 days, makukuha mo yun. Pero yung interview kasi yung mga clients, tinitingnan yan sa mga work, sa mga gawa mo. Ilan po yung nasendan nyo ng resume? Naalala nyo po ba? Siguro may 300. 300? Meron po ba kayong mga screenshot ng mga nasendan nyo ng resume? Siguro, ewan ko lang sir kung makikita pa ba yun sa sa mga profile po. Marami kasi website na ina-applyan din sa online jobs, Okay, online jobs, saan po? Sa Indeed. Tapos sa Facebook pa, marami nagpo-post. Hindi nga lang, marami rin scammer. Ganun. Problema. Nasa inyo pa po yung portfolio nyo? Oo, nasa sa akin po. Oh, yan. Pwede po bang isend nyo sa akin din mamaya?
O sige, salamat po. So sir, doon po sa 300 na pinasahan nyo ng resume, ilang beses po kayong na-interview? Isang beses lang po eh. Isang Isang beses beses lang. Oo, isang beses lang talaga. Hindi pa kayo nakuha. Hindi pa po. Tapos Okay. yung mga application, marami naman po application. Kaso yung papatay nun ka, may mga process, marami naman po kaso wala talaga eh. Okay. Kasi kailangan kinukuha nila yung specs ng laptop, tapos yung internet mo. Eh, kaso ang problema ko, wala akong internet. Eh, sabi kasi ni dati, kahit dito wifi lang, pwede na eh. Kaso hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya. Sir, dun sa isang buwan, nag-send kayo ng 300 na email or 300 times yung sinend yung resume nyo sa maraming tao sa pagkakatanda nyo po. Hindi po yun sa loob lang ng isang buwan. Siguro simula Okay. nung nag-usimula ako ng industry hanggang siguro nung pumutok na yung issue doon na nawala na ako ng gana eh. Okay. Mga last month siguro. Okay, so mga gaano po katagal tong 300 resume na nasend nyo? Ilang buwan po ito? Tinagal nito? Wala kasi ako noon July. July. Siguro, July ng last year. hanggang nung February ngayong Ah. taon. Kasi nga pumuputok na yung issue. March siguro ako tumigil kasi parang wala rin ako nakakala eh. Confirm ko lang sir, pinanood nyo lahat ng tinuro ni Franklin Miano. Nag-send kayo ng over 200 resumes, bumili ng laptop pero wala pa rin napala. Tama po ba? Tama po. Okay, doon sa almost 1 year po na pag-iintay nyo, isang beses lang kayo na interview. Ako isang business lang po talaga. Okay, tas Sobrang- bumagsak pa kayo. Bumagsak pa. Since lagpas na po kayo sa 30-day period, aware po ba kayo as per policy ng MSB na hindi na po kayo pwede magpa-refund? Kaya nga po hindi na ako nagpapa-refund eh, kasi nababasa ko rin sa GC, ang daming nagpapa-refund tapos yun yung rason, lampas na ng 30 days. Okay Para lang, kasing okay lang. pagpasok ko ng MSB, para ka kasing na-trap na. Pag hindi mo na makukuha yung pera mo. Mm-mm. Tapos pag ginawa mo naman, dadating na yung lampas ka na ng 30, saka mo ma-realize na ang hirap pala nito. Tapos Ganun. lampas ka na ng 30 days hindi mo na mariripan, hindi mo na talaga mababawi yung pera mo. Kung baguhan po kayo, as in walang alam, sa tingin nyo po isasuggest yung MSB sa kanila? Hindi talaga, sir. At hindi talaga 100%. Mangangamote ka talaga. Makakamot mo talaga lahat ng pwede mong kamutin. Ano po ulit batch nyo, sir? Batch 26 po. Batch 26. Sa batch 26, mga roughly ilan po kayo? Actually, sir, isang beses binilang ko. Hindi ko lang alam yung tama yung pagkakabilang ko. Pero lampas kami 100 eh. Lagpas kayo ng 100. So, May mga kaibigan po ba kayo sa batch 26? sa GC lang kami nag-uusap, sir eh. Okay. So, doon po sa batch 20, wala po kayong Facebook friends doon? Wala po. Okay. So, doon po sa group chat nyo na mahigit 100 yung laman, sabi nyo po, ilan po doon yung gustong magpa-refund? Siguro sa mga nakikita ko, sobra 5 ata. Pero yung iba kasi, nagsisil lang. Yung iba nag-grind. Yung iba hindi pa gumagawa. Pero meron pong mga kagaya nyo na gusto din ng refund. Tama po ba? O kung pwede, kung hindi lang sana pasoy hindi na pasoy yung 30 days. Siyempre, kung pwede. Hindi, kung unfair naman po kasi yung kontrata, sir, sa tingin ko pwede nating ireklamo yan eh. Yun po yung punto ko rito eh. Kung yan po yung nararamdaman nyo and meron naman pong investigasyon dyan, mailalaban po natin yan. Ang akin lang po, paganahin lang po natin yung batas dito sa Pilipinas. Opo? Sige po. Sige po. Any last words po para kay Mr. Franklin Miano po, at saka sa MSB? Sa mga MSc students, siguro hindi naman lahat tulad ko na parang wala talagang alam. May mga tao din naman may mga needs na, yung mga clients na pagpatuloy nyo na lang yan kasi nasimulan nyo na. Pero yung hindi pa talaga kumita at walang kapasidad,
na matuto or anong tawag dito, maghanap ng client. Sobrang hirap kasi. Move on na lang kayo, mag-move on mo. Baka na, anong tawag dito? Move on na lang kayo, tapos proceed kayo sa buhay niyo. Okay. Tapos kay Sir Franklin naman, parang ano tawag dito, magbagong buhay na kami. Kasi sobrang sira na yung pangalan niyo sa internet eh. Lahat pinagtatawanan na kayo. Ilan na lang yung naniniwala sa inyo, yung nasa circle mo lang siguro. Kasi laganap na kasi yung ang tawag dito, hindi ko alam kung paano tawagin, modus ba o ano. Yung modus, yung coaching na modus po. Sir, question din po, naka-attend po ba kayo nung mga live session ni Franklin Miano? Oo, naka-attend po ako. Okay, dun sa mga live session niya, nakakapagtanong kayo sa kanya, hindi? Hindi kasi ako yung matanong na klase na tao, nakikinig lang ako sa kanila, tapos kumbaga anong tawag dito? Binabalansi ko lang yung mga information saka ako kumukuha ng mga idea. Ganun po ako sir. So pero talagang sinipagan niyo pa rin. I mean, uma-attend kayo, ganun. Oo, opo. Di ba meron po siyang mga verified coaches? Oo. Yun nga isa nga po yun sa problema eh. Kasi mag-i-enroll ka na, tapos pag hindi ka kumita, kailangan mo rin nung mag-enroll din sa Carl. Ano po ibig sabihin nung mag-enroll kay Carl? Kasi may din siya eh, may parang private coaching po. Okay, private coaching. Magkano po yun kung natatandaan nyo? Parang 4,000 po ata eh. Magkano? Parang 4,000 po ata. 4,000. Private coaching one-on-one. Tama? Oo. Itutulong niya yung paano niya. Saka hindi lang siya eh. Meron ba yan yung si Brick? Kasi yung Tomboy. Tomboy, oo. Naalala nyo po kung magkano yung sa kanya? Parang parehas lang po ata eh. 4,000. Yung ibang kaibigan ni Franklin Miano, kunyari si Justin. Kilala niyo po ba yun? Oo, kilala kayo Justin. Kaso, yun lang kasi yung dalawa yung palaging nagla-live. Salamat po sa sagot. Bakit hindi niyo po tinake yung 4,000 na private coaching from Carl and Bricks? Wala na sir, parang sobrang anong tawag dito? Gumastos na ako ng 7,000 para kumita. Tapos hindi ako kumita, tapos ang nangyari hindi ako kumita. Tapos gagastos na naman ako, hindi pa nga ako kumita. Maraming salamat sir. God bless po. Hindi po, God bless. Okay, sige po. Bye-bye.